Hello po, good evening po sa ating lahat at sa mga kasama po natin sa online. Napakabuti po ng Panginoon, napakasarap po magpuri sa Kanya sa gabing ito. Sige po, tayo po ay dumako sa isang panalangin. Heavenly Father, we thank you, we bless you. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkatipon-tipon para po manalangin at makinig ng inyong salita. Father, we pray that you may continue to surround us with your glory and your grace as we study your word at sa aming pong pananalangin sa gabing ito. We just lift you up everything. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Basahin po natin ang ating verse found in 2 Corinthians 12 verse 9. Sabi po doon, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at ang title po ng ating message tonight is The Power of God's Grace. Samahan niyo po akong basahin sa Tagalog. "Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa gayon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo." Grace is a lot of things. Marami pong mga definition na paari po nating makita. Pwede pong pangalan ng isang babae. Pangalan po ng aking mother is Mary Grace, o kaya si Ate Mary Grace Magtibay. Ayan. Pwede rin pong a period of time. Di ba po sa school, meron po tayong tinatawag na grace period. Nung high school po ako, parang mga 15 minutes grace period. And guilty po ako dyan. Lagi po ako naghahabol ng grace period. Aalala ko po, subject ko po yung English kay Kuya Daniel. Tapos nagpasok ko, dahan-dahan po ako. "Good morning, Kuya Daniel." Yan. So, yan po ang isa ding definition ng grace. O kaya naman po, a way to move. Yun po yung sa pagdadance. Sa mga dancers, alam po natin yan, yung gracefulness sa pagsasayaw. And it's also common term sa churches. Marami na, sa mga past few months, naririnig na po natin yung mga definition ng grace. At ayan po yung unmerited favor, divine blessings, unconditional love, or grace is being given what you don't deserve. Ang grace po ay isang bagay na mahirap pong paniwalaan kung hindi po tayo nakakakilala sa Panginoon. Kasi hindi po natin siyang lubusan maiintindihan sa pangsarili nating pag-iisip. Because grace is Jesus. Kung wala po tayo sa Panginoon, hindi po tayo nakakilala sa Panginoon, hindi po natin maiintindihan ano pong meaning ng grace. Ang grace po ay ang Diyos na kumikilos po sa ating buhay. Several verses po sa Bible highlighted God's supernatural power and its manifestation sa believers. Samahan niyo po ako sa Ephesians 3:20. "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us." Ito po ay nagsasabi ng kakayahan ng Diyos na gumawa ng higit pa sa ating mga iniisip or hinihiling or ipinapanalangin. Isa po sa aking favorite verse at alam ko po na memory verse din niyo po ito. Ito po yung Philippians 4:13. "I can do everything through Him who gives me strength." Lahat po ng bagay na sa tingin po natin ay hindi po natin kayang gawin, ay magagawa po natin ito. Kayang-kaya po natin itong gawin dahil po sa grace alone ng Panginoon. Minsan po, may mga moment po tayo sa buhay, ako po personally, we achieve or accomplish something in life, di ba po? And ewan ko po kung naisip niyo po na, ako ba yun? Nagawa ko yun? Parang, paano ko nagawa yun? Or, Lord, paano ko magagawa ito? May mga ganong tanong po ba kayo sa mga sarili niyo before niyo po, kunyari, may isang malaking bagay or nag-a-apply ka, tapos, kunyari, managerial position, yung ina-applyan mo, Lord, kaya ko po ba i-take itong position na ito? Tayo lang po makakasagot niyan. Pero, yes po, kaya natin sa grace po ng Panginoon. Dahil po sa kanyang grace,
Yamang lamang po, ang message this year is double grace, di ba po? Grace upon grace. So bakit hindi po natin i-claim na, yes, kaya ko, kasi kasama ko ang Panginoon. Same goes sa spiritual na buhay po natin, sa paglakad natin sa spiritual, yung paghahayag po ng salita ng Diyos. Marami pong pagkakataon na tayo po ay sobrang busy po natin. Andyan po yung pang-araw-araw na trabaho natin at andyan din po yung pag-asikaso natin sa bahay. Minsan po isipin natin na hindi na po natin kayang pagsabay-sabayin lahat. Pero isa rin po ang sagot, yung grace ng Lord. Yun po yung makakapagpabago ng pag-iisip natin na kaya mo Sai, or kaya mo Clarice, kaya mo Ate Cars, kaya mo mag-share ng Word of God, kaya mo na humayo at magdala ng mga souls sa Panginoon. Dahil po, sa grace po ng Lord yun. At sabi po ni Pablo, na ang biyaya ng Diyos ay sufficient or sapat. Sige po, balikan po natin yung verse natin in 2 Corinthians 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you. Grace is sufficient. Sabi po dun sa naka-highlight. Ang biyaya po ng Diyos ay sapat upang tayo po ay isustain sa pang-araw-araw po nating mga buhay. Pagpatuloy ko po, for my power is made perfect in weakness. So power in weakness. God's strength po ay much visible kung tayo po ay nagre-rely sa Kanya. Hindi po dun sa sarili nating kakayahan, hindi po dun sa sarili nating pag-iisip. We must rely on God para po mas nagmamanifest yung grace ng Panginoon sa ating mga buhay. And we must embrace our weaknesses. At Isay, bakit embrace ang weakness or boast in weakness? Sabi po, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses. Why? Sabi po doon, so that Christ's power may rest on me. Tayo po, kailangan po natin i-acknowledge na tayo po ay weak. Dahil po si Lord po ang bibigay sa atin ng strength to carry on. Strength para magpatuloy, strength para gawin yung isang bagay na sa tingin natin hindi po natin kayang gawin. Basahin ko po sa Philippians 2 verse 13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Evangelism should reflect God's grace in how we approach sharing the gospel. Di po tayo dapat mag-focus sa obligation or sa guilt na sa tingin natin hindi natin kaya. But we must focus on the joy, sharing the gospel, sharing the good news of Jesus Christ, and the love that He has shown to us before we have accepted Him as our Lord and Savior. Tayo po ay dapat magalak sa pag-share ng Word of God, hindi lamang po sa house church, kundi unahin din po natin yung ating mga sariling pamilya. Andun na po tayo, nakatira na po tayo doon, unahin po natin sila. And everything will follow. Yung mga kaibigan po natin, nakakasama natin every day. Naalala ko po yung last preaching ko po noong December, Good News of Great Joy. Kamusta po? Meron po akong iniwan na tanong doon. Or parang challenge. Tayo po ba ay nakapag-share na or nakapagdala na ng soul sa Panginoon? Kahit isa. Kayo lang din po ang makakasagot niyan. Pero kung wala pa po, meron pa po tayong 9 months para po makapagdala ng 1, 2, 3, 4, 5 tao sa Panginoon. Paul told the believers in the Corinthian church, basahin po natin sa 1 Corinthians 1 verse 4 to 9. I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ.
God who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful. Paul assured them, He will keep you strong to the end that you will be blameless on the day of our Lord, Jesus Christ. At ito po ay reminder din po sa atin ng Panginoon ngayong gabi. He wants us, all of us, to know that through grace we have received through Jesus Christ, tayo po ay ipagtitibay niya, pinagtitibay niya yung ating faith sa pang-araw-araw. Even though we may have failed, sometimes, kahit tayo po ay nakakilala na, Christian na, tayo po ay nagkakamali pa rin, pero God has a new beginning for us. This year, yun po ang ating pangako ng Panginoon, a perfect beginning. Kung may moment po sa atin na parang na-reject natin ng Panginoon, hindi natin na-follow, it's about time na mag-refocus po tayo and i-follow po natin ng Lord. Ito po ay reminder ng Lord sa ating lahat. Hindi lamang po sa akin, kundi po sa inyo. Dahil last year pa po, sinabi ng Lord na He has opened the door of salvation. And this year, ito na po yung overflowing harvest na sinasabi ng Lord, and wag po nating sayangin. Kasi po, si Lord naman po yung kasama natin eh. Kung sa tingin natin na parang hindi naman nag-work, Lord. Parang hindi naman pa po kami nakaka-harvest. No! Please know that God is moving. Siya po ay kumikilos even na hindi po natin nakikita. He is a way maker. He is a miracle worker. He is a promise keeper. So, magpursige po tayo, magpatuloy po tayo sa paghahayag ng kanyang salita. And now, we have the power of God's grace. The power of God's grace moving in you will convict others of sin. You will have a craving for prayer and study of God's word. And we will be moved by the Spirit of God. Sa ating pong pagdako sa panalangin ngayong gabi, pinapaalala po ng Panginoon that we have the power of God's grace to pray for other people, to share the gospel upang ihayag ang kanyang salita sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa labas ng church. At higit sa lahat, we have the power of God's grace upang pangalagaan po kung ano po yung binigay ng Panginoon or ipinagkaloob ng Panginoon na ministry sa atin. Last po na verse in 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. This year po, binigyan po tayo ni Lord ng task. Ito po is to carry the light of Jesus Christ. Ito po ay ilang beses na pong sinambit or sinabi po ng ating mahal na pastora. By the Spirit, grace called us to be a light to the world and proclaim the name of Jesus. So ngayong gabi po, we will focus on our prayer para po sa ating mga evangelism activities. Last year po, the Lord has opened the doors of salvation para po sa ating family, sa ating friends. And ngayong taon po, the Lord promised us an overflowing harvest, hindi lamang po sa ating mga pangsarili, kundi as a church, harvest ng mga soul, ng lost souls. And I claim that we will increase in numbers. We will increase in numbers and we will grow. We will have level up this year sa ating pong mga sarili ding mga spiritual na buhay as we continue to serve the Lord. And ipanalangin din po nating mabuti yung mga sarili po natin, no? Tayo pong mga naghahayag ng kanyang salita. Ipanalangin din po natin yung mga house church leaders po natin na humahayo. Sila po ay kailangan po nila ng mas higit na panalangin din po at ang ating pong mga pastora that we may have supernatural abilities, that we may have double portion of anointing, that we may have
boldness in sharing the Word of God. Na si Lord po yung makita po sa ating buhay at hindi po tayo, hindi po yung mga sarili natin. And let's seek God's help in our weaknesses, trusting that He is enough. His grace is sufficient. His grace is enough. And remember that God's grace is sufficient and His power is made perfect in weakness. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala niyo po sa amin that we have your grace sa aming pong buhay. We have the power to share the gospel. We have the power to pray para po sa mga nangangailangan ng sa kagalingan. We have the power to share the gospel. Kami po ay naririto, Lord, excited sa mga plano niyo, Panginoon, para po sa amin. Help us to focus on you, only on you, Jesus, so that every moment po ng aming buhay ay patuloy po kaming mag-seek sa inyo at lalo po naming maintindihan ang inyo pong planuhin sa amin sa taong ito as a church, as an individual. Maraming salamat, Father, and we will just continue to worship you. We love you in Jesus' name. Amen.